Bayani, ikaw ba pagka naahalal bilang pangalawang Pangulo ng ating mahal na bansa, susuportahan mo bang imbestigahin si Mrs. Gloria Arroyo sa lahat at lahat ng kanyang mga kasalanan, katulad ng paglurak sa saligang batas, yung graft and corruption, pagtulad niya sa ZTE? O nga pala, Bayani, baka hindi mo lalalaman, si Mrs. Arroyo nagpunta ng madaling araw sa China para pumirma lamang dyan sa kanyang kontrata. Susuportahan mo ba yung investigasyon na yan? Ako'y hindi makikialam pagkampi o paglaban. Sapagkat meron naman tayong justisya, may pamamaraan na kinakailangan daanan yan. At ang opisina ng lalo't opisina ng Pangulo ay hindi maaaring gamitin to coerce. Hindi pwedeng gamitin para pwersahin ng sino man. Kaya wala rin magagawa ang Pangulo. Kaya sa akin ay masubuti ng mga abogadong katulad mo ang marap yan. Ako'y inginero, no? At ako naman ay abogado. Pero yan ang isa. Hindi dapat gamitin ng Pangulo o ng Vice President ang kanyang katungkulan para pakialaman ang musgado. Alam mo, Bayani, dala-dala mo yung kaisipan ng marami na yung Vice President ay spare. Nandun ka o nasa pwesto ka, may laladlad mo yung lahat ng mga ebidensya para may pakita lamang na talagang malaki ang kasalanan ginawa ng Gloria Macapagal Arroyo. Hindi mo pa nagagawa hanggang ngayon yun? At nagtagal na yan eh. Alam mo pa bakit pagka naalala. Guys na. Mayor Fernando, ikaw ay isang abogado. Tumayo ka na sa lahat ng entablado para banatan si Presidente. Eh bakit naman hindi pa nagawa yung lahat ngayon? Hindi na ba ang sagutin, Mayor Fernando? Hindi na ba sagutin? Yan, okay. So, siguro ang pakataon mga kaibigan na ang magtatanong po si Ginoong Fernando, kay Mayor Binay, simultaneously. Are you ready, gentlemen? Mayor Binay, sa Marikina po noon, mayroong 30,000 pamilya ng squatters. Yan po ay aming nabigyan ng mga lote, nais namin ng kanilang pamayanan. Ang Marikina po ay hindi naman ganun kayaman tulad ng Makati. Ang aming pong munisipyo ay 2 palapak lamang, hindi po katulad sa Makati na 24 hours tayo. At ang akin po namang well, anyway, bakit po sa Makati, sa kabila ng yaman nyo, ay napakarami pang police squatter? Nagkakamali ka na yata sa dita mo, Bayani. Wala na yung, alam mo, ang sakit pakinggan ng salitang squatter eh, informal settlers. Huwag naman nating hamakin yung mga yan. Alam mo, sa amin, Bayani, nung dumating ako, alam mo ba, na merong mga hindi makakain ng 3 beses isang araw. Nakakain ng mga 3 beses isang araw. Kami, nung dumating ako, may mga malnourished cases. Wala. Kami, honor roll kami sa nutrition program. Yung informal settlers, kukunti na lang yan. At ito naman, nandiyan na lang sa mga private properties. Kami nga pala, kasama namin ang Gawad Kalinga. Lagi kami tumutulong. Meron kami relocation site sa Laguna, meron kami relocation site, dyan sa San Jose del Monte. Kinakalinga namin, pinaparato namin, tao ang mahirap. Ako, narinig ko nga, binibigyan pa nyo ng cake pagka-birthday nila. Pero ba't hindi nyo nabigyan ng mga gusali kung sa Makati? Itong mga squatter na ito, saan sila dinadala? Marami po kayong squatter, baka hindi kayo naikot. Ako po ang naglinis ng inyong mga espero at nagpapaka kayo ron. Dahil po ang daming squatter. At yung ospital po ninyo, ang laman nun, puro nagkakasakit dahil sa karumihan na tinitirhan ng mga squatter natin. Sir Man, are you done? Okay na po kayo? 30 seconds, Mayor Binay. Uribato, please. Go ahead. Taga Makati, maniniwala ba kayo sa sinasabi ni Bayani? Wow, Bayani! Makidilat-dilat mo lang ang mata mo. Puntahan ko kaya ang lugar namin.
Anong isterong pinagmamalaki mo? Wow! Kami ang nagtrabaho dyan, bayani. Pera namin ang ginastos namin. Aawa naman ako sa iyo, hindi sa ingit ka sa aming kayamanan. Pero ang kayamanan namin, ginagamit namin para sa bayan. Hindi ako sa iyo yan. Ating palakpakan mga